Ayun, thank you po sa nag-record. Thank you, admin. So, play ko lang 'tong mabilisan lang 'to. Ano lang naman 'to, 30 seconds of ano lang 'to, intro. Oo. Oh, 'di ba tapos na agad, ang bilis ng intro natin. So ano lang 'yun, yung simpleng house rules lang 'yun. Siyempre naman pang 4th week na natin 'yun, sana naman memorize niyo na kahit yung kalahati lang nun 'no. Kung hindi pa, nood kayo replay tapos i-memorize niyo. Magpapa-quiz tayo next meeting. Charing! Joke lang. Okey, start na tayo. I-next page ko lang. So welcome, good evening ulit. Welcome to our Client Getting Booster Level 1 and 2. We are on our 4th week. So tonight is June 16, 2025 now. So, konting Monday motivation lang. Alam ko gabi na, pero mahilig tayo sa AFAM. So US time, charik. US time for Monday motivation. Strive for progress, not perfection. Tama ba yun? Strive for progress, not perfection. So, pwede ba akong mag-volonturo kahit isa lang kung ano yung inyong thought sa ating Monday motivation? Puwede ba yun? Or mag-iintay na lang saan po? Ay, before po yan, wait lang, tawagin ko lang po si Miss Rufa. Andito po pala si Miss Rufa. Sorry, late po ako nagbasa. Miss Rufa, baka may announcement po kayo. Good evening. Ay, i-stop share ko po, Yan. Parang nalungkot ako ngayon. Si TL Joy, ay si Instructor Joyce. O tumigil kay Miss Joy, ang roleta ng kapalaran. Miss Joy, okey lang po ba? Hindi naman po ba tayo Joy Canuel? Ayan. Sorry po, papapasok ko lang. Pero anyway, nagaling ako sa anyway, para po kay Miss Alfie, ano po, Yes po. Miss Alfie, happy birthday. I know na halos magka-birthday pala tayo, magkasunod. Anyway, thank you so much for really sharing your your heart, especially sa mga natututunan niyo po sa accounting and bookkeeping. And we're so much grateful sa mga natutunan. At the same time, yung mga techniques, mga strategies, paano mas mapabilis ang ating mga trabaho. And at the same time, yung co-working group, kung paano mag-adapt, mag-adjust, at mag-move on no matter challenges na meron sa pag-a-account or alam ko hindi ganun kadali. Pero dahil sa mga other learnings na pwedeng gamitin via magagamit natin yung mga tools na nasa online ngayon, mas mapadali na yung accounting natin, yung pagbo-bookkeeping. So, thank you rin po sa lahat po ng mga part ng admin, kay Miss Rufa sa patuloy na pagmo-motivate din, update sa mga minsan nakakalimutan yung schedule pero dahil nga nagpa-pop up yung mga messages sa email, ayun nare-remind, and salamat po talaga sa TBSA. So, God bless you more and to God be all the glory. Ayan, thank you so much. May isa pa po ba? Isa pa sana, kasi dalawa-dalawa per class. Sorry na. Huwag niyong ipahiya yung booster class natin. Alam ko lagi kayong nakikinig. Bakit ang tahimik niyo? Parang hindi kayo yan, charing. Nahihiya kayo kay Miss Rufa, parang hindi kayo yan. Parang nakaraan ang ingay-ingay niyo, Sino? Ay, alam ko na kung sino. Ay, sige wait lang, pipikit na lang ako, kanina na lang natutulog. 'Di ba kay Sir Bong, napaka-predictive. Sir Bong, okey lang po ba? Pass.
Ah, mahiyain si Sir Bong for tonight. Kasi madalas ako mag-share sa other Mm. classes kaya most probably mga kaklase ko sa B15 nabubwisit na sa akin eh. Ay hindi, walang gano'n. 'Pag ano nag-visit Sir Bong mo sa'kin kokotongan. Basically, kilala ko maraming salamat Miss Alpi sa mga inumpisahan mo. Ayan na ito na yung produkto, nasa batch 15, batch 16 na ata yung kasunod eh. Meron pang 30-day challenge para AI, bagong strategy. Pero most probably yung AI, medyo hindi pa siguro ganong kabilis yung ano. At any rate, very nice. Nag-start kayo ng napakagandang community, striving to balance all the people, all the people having work. Yan. Si Miss Rupa, isa yan sa pinakamasipag. Ano yan? Huwag kayong magagalit. Minsan, masyado siyang matutok. Pero ang pinakamagaling na instructor, especially sa booster, si Instructor Joyce, napakagaling. Parang AIM. Para ako umati ng advanced class sa marketing strategies sa Asian Institute of Management. Napakagaling. Kung buhay nga lang yung mga kaibigan ko sa AIM, paiimbita ko siya as magiging spokesperson. Pagay ko si Miss Alpi later on, pwede nang tumakbong barangay captain kung saan man siya nakatira ngayon. Happy birthday, Ma'am. Maraming salamat po. Marami po sana kayo uli. Thank you. Thank you, Sir Bong. Pero Ayan, thank you so kay Coach much. Alfie po sana. Ayun, so nalungkot ako pagpasok ko pero parang I still see hope na 20 na kayo ngayon. I hope na meron pang dumating. And siguro gentle reminder, 'wag natin sasayangin yung bawat sessions kasi we never know until when yung mga sessions na ito. So just a quick sharing lang. Etong booster wala talaga 'to dati. So nauso 'to, hindi ko alam, ang Instructor Joyce, anong batch ka? 12 po ata ako. Oo, batch 12. Meron ka na Oo, bang wala. booster noon? Wala pa nun. Wala pa. 13 siya nag-start. So 13 siya nag-start. So I really see na yung 13 up, blessed talaga kayo. Kasi sa amin noon, panahon kopong-kopong pa ako batch 7 ako. Sa panahon namin noon, wala pa talaga. Like, nandiyan lang yung recording, bahala kang mag-explore. So ito face to face, I mean, hindi man face to face, pero face to face sa Zoom. So, wag natin sayangin kasi yun nga, very important yung mga bawat sessions. And I am pretty much sure, pagtapos nito mamimiss nyo to. May mga bumabalik sa amin na namimiss nila yung mga sessions. So, ayun, kung meron man kayong kaklase sa loob ng client getting, hikayatin nyo talaga sila na umattend. Merong replay pero much better na nasa live kasi yun nga yung chance nyo na makapagtanong, makapag-interact with your co-students and especially sa inyong instructor. So, hang on tight. Alam ko, nangungulit na ako sa email. Kung mapapansin nyo, nag-i-email na ako. Every other replay na natatapos. So, hintayin ko kayo sa finish line, which is yung graduation. At alam ko malapit na yon. So, ayun. Bigay na natin ulit sa ating mga instructor at teaching assistant. Thank you so much for your time tonight. Thank you Bye-bye. din, Miss Rufa. Ayan, resume na tayo. Andyan pa si admin. Then, share screen na ako ulit. Pasensya na may konti commercial. Late kasi ako magbasa ng GC. Pag nag-start na kasi ako, di na ako masyadong mahawak ng cellphone. Napapansin ko lang tunog ilaw ng ilaw yung cellphone ko kaya ako napahawak Nag-chat pala si Miss Rufa. O bakit kayo late? Wala, kala to ni Miss Rufa, konti tayo. Ngayon 23 na tayo.
So ayan, okay na ba yung screen ko? Meron na ulit? Yes, okay na po. Okay, perfect. Thank you. So, balik tayo. Nasa Monday motivation tayo. Quick na lang to, 7:19 na. So, tawag tayo isa, okay lang ba? Baka hindi naman hindi naman po nakakaistorbo. Okay lang magtawag ako ng isa. Charing. Isa lang na ini-mini-mini mo si Julius kasi tawa siyang tawa eh. Good evening po. Evening po. Rinig po ba? Yes po. Ayun. So, thoughts lang for our Monday motivation or any sharing. Yan, bali Monday motivation is strive for progress, not perfection. So, small, parang bit by bit. Kailangan nating mag-progress sa ating mga like sa mga learnings, kung ano yung mga tinuturo sa atin like ni Instructor Joyce. Mas maganda kung i-apply na rin natin agad siya on the day na pagkatapos niya ituro, ma-apply na agad kasi pagdating ng actual, mas ma-appreciate mo siya dahil meron ka ng at least kahit konting background. Natutunan mo na, pinagdaanan mo na, and then sabi nga like yung pinaka-favorite na motivation ko dito sa TBSA class is progress is still a progress. Kahit paunti-unti siya, kahit basta umuusad ka. Hindi ka nai-stuck kung saan ka dati. Dahil nung nag-enroll ka, nag-enroll ka here dito sa TBSA, as in wala zero talaga yung knowledge mo. Pero ngayon, hanggang ilang buwan na tayo dito sa TBSA ngayon, ang dami na natin natutunan like sa QuickBooks, sa Zero, basic accounting, and especially dito sa client getting na pinaka-important sa lahat dahil kailangan may apply mo siya in actual. So, yun lang naman ang sana kahit pa paano makamotivate. Thank you for Yes. this active days. Thank you din po. Thank you. Oo, totoo yun yung sinabi niya, diba? Progress still a progress. Small step is still a step. So, hindi mo mabubuo yung 100 kung wala kang piso. Parang ganon, di ba? Totoo naman. So, yun, moving on. Thank you po for sharing. Ayan, pag tinawag, di ba? Kahit sa susunod, hindi na tayo magtatawag. Unahan na agad kayo sa ang tawag doon? Yung raise ng hand. Dapat competitive tayo. Naku, pag ako yung kasama nyo sa team building, hindi pwedeng matalo tayo. Oo, kailangan tumambling din kayo. Charing. So ayan, for tonight's video, wala naman, kami pa rin, ako pa din at si TA Isa ang makakasama nyo for tonight and until the 6th week or kung magiging generous pa, 7 to 8 weeks pa, ganon. Pero for tonight's content, ang ating topic ay about sa portfolio making. So, napapansin nyo ba ako nag-i-intro? Kasi hindi ako magtuturo ngayon. Charing. Excited ako kasi alam ko excited din siya. Excited din import natin to eh. Import natin siya from US. From US? Baka Australia. Sorry. So, before tayo mag-start, bago ko siya introduce, hindi nyo pa siya nakikita actually. Hindi nyo pa siya nakikilala. Bagong-bago to. Pero bago yon dahil 25 na tayo, sayang din yung inabutan si Miss Rufa. Mag-picture taking muna tayo. Turn on na tayo ng camera. Mabilis lang to. Matagal na yung 2 minutes of your life. Stop share ko lang to, tapos mag-picture taking na tayo. Tapos babalik ka na. Siri. Bakit ngayon lang kayo? Wait lang ha. Lalaki ko lang yung screen ko para lahat tayo kita. O diba, humabol pa si Isa. 26 na tayo. Admin on cam ka na rin. Charik. Pati sa admin pinag-on cam. Asan na yung iba? Ayan yung shy type. Kapag nag-discovery call kayo, tandaan nyo mag-on cam kayo ha. Ngayon picture taking lang to. Huwag na mahiya, di ko naman ipiprint tong mga class picture natin.
Hindi ko 'to ipi-print, promise. Ayan, hintayin ko kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh, yun Kunyari kasi marami kayo. si Miss Rufa. Miss Rufa, 26 na kami. 3, 2, 1. Yung hindi ano, yung hindi mag-o-on cam tatawagin ko talaga. Sabi ko, so kayo magtuturo sa 7 session. Okay, game na. Kimchi! 1, 2, 3. Wait lang. Kayong gagalaw, may stroke muna. Ay! Sino 'tong nakapikit? Wait lang, check ko lang, ba't may nakapikit? Baka gamitin cover photo ni Miss Rupa, gagandahan niyo yung ngiti niyo. Okay na pala, lahat pala naka-smile. Ay, isa pa, kasi si TA nakatalikod. Sorry na, 10 seconds. Ayan. Smile, walang gagalaw, 1, 2, 3, go! Okay, okay. Thank you po. Sunod jump shot. Charing. Okay na. Sayang oras. Thank you so much for your time. O yan, pwede na ulit kayo mag-off ka. Alam ko naman yun, yun lang inaantay niyo. Save ko lang. Baka mawala. Malay nyo gawin tayong cover photo. 7:26, 7:30 start tayo. Promise, kaya yan. Okay, tapos na tayo sa part ng ganito. And then, so, okay. Before ko, ay, okay na yung screen ko na nakikita nyo na. Hindi ko natatanungin kasi sayang oras. So, quick, very quick lang na recap. I still have around 3 minutes. So, quick recap lang, last week. So, kung hindi pa kayo nakakanood ng replay, na-discuss na natin yung goal setting para hindi kayo maligaw. Second week, we had choosing your market and creating your offer. So, very exciting yung second week natin. Talaga nag-hands-on kayo. Kung hindi pa rin kayo nakakapanood kahit yung replay ng second week, I advise na manood na rin kayo. So, ano yun, talagang kinompak na natin yan. So, third week, that was last week, yung makeup class natin. Nag-discuss tayo about, ano ba yung diniscuss natin? Profile optimization. So, we discussed yung 3 platforms for LinkedIn, Facebook, and Upwork. So, medyo nabitin lang tayo ng konti sa Upwork, pero hopefully may napulot naman kayo kahit tiny bits, no? So, syempre, sabi ko sa inyo, dikit-dikit na yan. So, nakapag-optimize na kayo, meron na kayong market, meron kayong offer, nakapag-optimize na kayo, or alam niyo na paano mag-optimize. Ngayon naman, for tonight's tonight's video, tayo ay mag-aaral ng portfolio making. Tapos introduce ko sino yung sino yung magtuturo. Hindi nyo pa siya nakikilala actually. Bagong-bago to. Bago lang siya sa ating bago lang siya sa TBSA. Parang kahapon lang. Charing. Siya ngayon ang ating magtuturo. Bawal mag-question, Julius. Okay, welcome ko na si TA Isa. Di ba? Bagong-bago. Hello, hello, Ah, hello. Hello, good evening sa inyo. So, question ko lang, sino na dito yung merong portfolio na or ongoing yung paggawa? So, actually na-discuss ko na 'to sa AC Team Gems. So, medyo marami yung nakita kong familiar faces from Team Gems. Kaya siguro yung iba hindi na sila nag-attend kasi alam na nila. So, yun. So, ayan. So, meron ng mga nag-start. Okay. So, ayan, marami ng ongoing. So, ayan, very good. So, ayun. So, next question ko naman is, sino pa dito yung walang experience sa pag-navigate sa Canva? Kahit yung simple navigation lang. So, meron pa ba yung hindi pa nakatry sa Canva? So, tingin ko lahat meron naman ng experience sa Canva. So, yan. So, start na tayo. So, first, we'll go through a checklist of things that
you should consider bago tayo gumawa ng portfolio. So after nating ma-discuss yung checklist, I'll give you a walkthrough of my actual portfolio. So sana makakuha kayo ng ideas para sipagin naman kayong gumawa. Kasi alam nyo sobrang, for me ha, medyo matrabaho kasing gawin yan yung mga portfolio, basta anything related to marketing. So bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa sa batch 15, ay sorry, sa batch 14 pala. Okay lang ba? So wala namang nag-react. So ibig sabihin wala kayong choice kundi makinig sa akin. So yun nga, yun nga part ako ng batch 14. So last time parang super focus lang naman ako sa QuickBooks tsaka sa Zero Skill Mastery. So hindi ko sinabay yung yung pag-take action dito sa client getting kasi wala pa naman akong plan na mag-apply. So during that time, chill-chill lang ako. So akala ko kasi nun, dapat kailangan mo matutunang lahat bago ka mag-apply. So, hindi pala mangyayari yon kasi hindi mo naman talaga pala matututunan lahat. So, dapat ina-apply mo na siya talaga sa totoong buhay, itong client getting. Kasi I mean yung skill mastery. Kasi sa actual na work mo na siya matututunan lahat. So, ending, yung nangyari sa akin, hindi ko rin naman natapos lahat. Like yung pag-optimize ko ng profile, ng portfolio, website, at yung kung ano-ano pa. So, parang isang araw nagising na lang ako na gusto ko nang mag-apply. So, naumay na kasi ako mag-aral nun. So, nakalimutan ko na lahat na nakakalimutan ko yon kasi wala ka rin naman talagang actual na pinaggagamitan ng mga inaaral mo. So, nito lang February, na-realize ko na yung value ng client getting booster na sana ginawa ko palagi at binigyan ko ng importansya kahit medyo nakakaantok siyang gawin. So, actually alam ko na yung value nito, yung client getting. Medyo nagpo-procrastinate lang ako kasi masyado siya talagang matrabaho. Para akong napapaso habang ginagawa ko siya kasi sobrang daming need i-consider bago mo siya gawin. So, kaya ko 'to sinasabi sa inyo ngayon kasi para i-prioritize nyo talaga yung pag-o-optimize ng profile nyo para hindi na kayo magsisi katulad nung ginawa ko na pinalampas ko yung panahon na na-feel ko na nung ready na ako mag-apply, pero yung mga paraphernalia ko ay hindi pa ready. So, ano ibig sabihin nito? Kaya ko sinabi, dapat fully optimized na talaga yung profile nyo or kung hindi man, dapat ongoing. Lalo na yung OLJ nyo, Upwork man yan, or LinkedIn, or Facebook. So, yung pag-o-optimize kasi ng profile natin, alam naman natin na yan, trial and error. Ilang beses nyo yung i-update, hindi yan makukuha ng isang upuan lang. Kasi nag-explore pa tayo kung ano yung maganda, di ba? So ayun, parang medyo napahaba na. So yun lang, tip ko lang na habang nagsisimula kayo sa pag-aaral, unti-untiin niyo na yung paggawa talaga ng mga resume niyo, portfolio and all. Kasi yun nga, kung katulad dun sa kung hindi pa ready yung mga paraphernalia niyo, tapos gusto niyo na mag-apply, example ko lang 'to ha, sa Upwork dun sa na-try ko, within 5 minutes na merong job post, parang, sobrang dami na kaagad na nakapag-apply diyan, na nakapag-send na kaagad ng proposal. Like 50 kaagad na proposal within 5 minutes. So kung babagal-bagal ka at hindi pa kumpleto yung mga, resume mo, dun ka pa lang mag-a-update, wala na yan, matatabunan na kaagad yung application mo. Or bago mo matapos yung mga resume mo, portfolio and everything, nag-close na yung job post. So wala na rin, 'di ba? So sayang lang. So ayan, start na tayo. Ah Instructor Joyce, okay lang ba ako mag-share? Ako na mag-share 'no, para mas Yes po. nakokontrol ko. Okay, Yes. salamat. Screen 2. Ito na. Ayan. Kita ba? Kita na yung screen ko? Ayan, sige, salamat sa pag-confirm. So, ang topic for today is how to build a simple and eye-catching portfolio using Canva. So, ano nga ba yung portfolio? So, ano ba yung pagkakaintindi nyo sa portfolio? So, a portfolio is like a collection or showcase of your best work. It's an online or physical book
where you put your best projects or examples of what you can do. So para siyang ano yung attache case nung unang panahon. Di ba yung mga salesman, lagi silang may hawak na portfolio kapag mag-a-apply or pupunta sila sa bank. Nakalagay doon yung portfolio nila kapag mag-a-apply ng trabaho. So yun yung yun yung portfolio. So what's our objective? Ay, i-full screen ko pala, sorry. So ang objective natin, it's how to stand out online and how you position yourself as a professional. So when it comes to online bookkeeping, 'di ba, parang sobrang taas nung competition sa market. Halimbawa, nag-apply ka, ang meron ka lang is proposal or cover letter. Tapos yung ibang mga nag-a-apply meron silang mga portfolio or yung showcase nila yung actual na ginawa nila sa work nila. So sa tingin nyo, 'di ba, sino yung mas mapapansin? Siyempre yung mas mapapansin yung merong mga portfolio at kung may website man 'yan. So, actually, hindi common newbie tayo, hindi na tayo makakagawa niyan. Yung mga ginagawa niyo sa booster, sobrang importante yan. Sa booster class ng QuickBooks and Zero, seryosohin niyo yan, gawin niyo yung mga skill test doon at lahat ng mga homework niyo. Kasi doon kayo makakakuha ng screenshot para sa portfolio niyo. So, yun din naman yung ginawa ko. So, bukod sa pag-optimize nyo ng profile, dapat syempre, catchy yung profile nyo. And best if meron din kayong website, which is kaya rin namang gawin dito sa Canva. So, that's our objective moving forward, sorry. It's how to stand out online. Okay? So, next is, here's our checklist before creating the portfolio. First is you need to define your brand identity. Next is typography choices. Prepare your layout and structure. Prepare your images and screenshots. And prepare your logo. So mamaya iisa-isahin ko naman na i-discuss yan. So next is define your brand identity. So what is branding pala? What comes to your mind when you hear the word branding? Actually, branding is how you make people feel when they see your business. So, sino ba yung gusto mong target market, di ba? So, like 2 weeks ago, diniscuss na yan sa atin ni Instructor Joyce. So, I expect na alam nyo na kung sino yung gusto nyong iserve na target market. Kasi later, ibabagay natin siya sa magiging branding nyo. And reminder lang din na if may branding na kayo, applicable yan sa lahat ng platform nyo. Sa resume nyo, sa portfolio, sa website, at sa kung saan-saan. Hindi pwedeng gusto mo, halimbawa, professional yung branding mo sa Upwork, and then pagdating mo sa LinkedIn, naging friendly. So, dapat maging consistent ka lang tsaka uniform sa all throughout. So, first is professional and trustworthy branding. So, ano ba yan? So, ang vibe na pinoproject nga niyang professional na yan, if you want your brand to feel as serious, reliable, and an expert in your field, so ito yung pipiliin mong branding. So actually ideal siya sa sa mga seryosong setup like financial services, sa law firms, or any business that needs to earn trust. So in short, ito yung mga seryosong tao. So usually ang color nito, stick siya sa strong color like ito, navy blue, dark green, or ito, charcoal gray. So, yan yung sa professional and trustworthy branding. Next is modern and accessible branding. So, ito yung branding mo if gusto mong i-project sa market mo na ikaw yung techie friend nila, na alam mo lahat ng latest app, tsaka modern and efficient din. So, usually ideal to dun sa sa e-commerce na brand. So, sino ba dito yung target market ay e-commerce? So, ito yung maganda para sa inyo. Ayun si Julius e-commerce. So, ideal siya sa e-commerce brands, sa tech, startups, sa mga online platforms, creative agencies, or dun sa mga freelancers who work with Gen Z or millennial clients. So, usually, ang client nito light colors lang like soft blues, greens, and pastel. So, next, we have minimalist and efficient branding. So, ang vibe nito is simple and straightforward. So focus on making things easy and efficient for the customer. So in short, simple lang pero rock. Ito yung pinaka-favorite ko na branding dyan Yang minimalist kasi gusto ko simple lang talaga.
So ideal siya sa sa system-focused business owners, sa mga bookkeepers and virtual assistants, sa real estate flippers or landlords, sa mga business consultants at kung sino-sino pa. So usually ang color niya is neutral colors like white, gray, or black. So yan, medyo mabilis tayo. Okay, so last is yung friendly and personal branding. So ang vibe naman na project nito is yung brand that feels approachable, down to earth, and friendly. So parang feeling mo friend kayo ni client or besties kayo. So parang ito friendly ka. So ideal siya sa health and wellness coaches, sa personal brands, social media managers, and sa mga service providers na merong small base client lang. So ang colors niya are soft and inviting colors like warm beige, soft blues or soft pink or earth color. So ayan, so medyo mabilis tayo. Nakita nyo na yung yung mga brand identity. So you need to choose a style that aligns with who you are and who you wanna work with. So dapat kapag pipili ka ng branding mo, dapat syempre match siya sa personality mo. Who you attract is a reflection of who you are, 'di ba? Kung halimbawa seryoso kang tao, pipiliin mo dapat yung dito, yung professional. Hindi kasi babagay sa iyo 'to yung parang yung mga pink, 'di ba? So dapat i-match mo talaga sa personality mo. So sige nga kung nakikinig kayo sa akin, pwede nyo bang i-type kung ano yung sa chat box, kung ano yung brand identity nyo based sa personality nyo. Actually, pwede pala siyang combination na. Sa case ko, number 3 and 4 ako. Kasi friendly tsaka minimalist. So dito, sino naman, curious lang ako. Gusto ko lang makita kung ano yung nyo, branding na gusto nyo. So ayun. No color. 1, si Ryan. Tapos wait lang. Si Anna Marie, combination of 1 and 2. Oh, professional, taray. Si Abigail ay 2, modern. Siguro bata pa to sa Abigail, kaya So si Steph, 2 and 4. Okay. So si Kelly sa 4. Victoria is 1 and 2. Si Gemalie number 4, approachable. Okay, thank you sa mga sumagot. Yan yung mga yung mga sumasagot palagi, yan yung mga mabilis magka-client. Kaya thank you sa inyo. So ayan. So may idea na kayo so kung ano yung magiging branding nyo para later on, pwede nyo nang i-update yung ginagawa nyong mga portfolio at kung ano-ano pa yan. So next we have here topography choices. So the fonts you use on your website should reflect your brand's personality. So make sure na you only pick 2 or 3 fonts that work well together. So keep it simple and easy to read. Kasi sa pag gumagawa pala kayo ng portfolio, excuse me, dapat minimum lang na 2 or 3 lang yung fonts all throughout na yan. Kasi parang medyo masagwa kapag ang dami-daming font bawat page. So, talagang i-ano nyo lang na 2 or 3 para lang magandang tingnan. So, marami namang choices ng mga fonts sa Canva. So, pili na lang din kayo. So, next is prepare your layout and structure. Ito, sobrang importante nito bago kayo gumawa ng portfolio nyo. Dapat ni-layout nyo muna kung ano yung content. Hindi yun na-feel nyo lang na, ay, ito ang gusto kong ilagay, na parang walang plano. Kasi pag ganun, hindi masyadong maganda yung kalalabasan. So, your portfolio should be simple, organized, and syempre, dapat madaling magets ni client kung ano yung ino-offer mo. Na sa unang tingin pa lang, alam niya na bookkeeping services yung ino-offer mo. So, here's what a bookkeeper portfolio might include. Homepage, reports and financial statements, examples of work, certifications kung meron, client testimonials kung meron na. So mamaya ipapakita ko naman sa inyo 'yan sa sample portfolio ko. So next is prepare your image. Again, if may budget kayo, maganda magpa-picture kayo sa professional photographer para di na kayo ma-stress. Pero kasi 'di ba dapat malinaw yung quality ng mga pictures nyo para maka-attract kayo ng premium clients pag nakita na maganda yung picture nyo. Pero if you have limited budget like me, pwede naman kayong mag-DIY katulad nung ginawa ko dito. Ako mismo yung
nag-picture sa sarili ko diyan, lahat ako nag-picture. So ako rin yung anong tawag dito, naka-timer ako niyan, meron akong tripod, so lahat ako. So, make sure niyo rin na meron kayong magandang lighting para naman kahit ano is parang magmukha kayong maganda at pogi. Tapos tapos siyempre isuot niyo na rin yung best dress niyo. Nakadepende sa inyo kung ano yung gusto niyong isuot, yung kung ano kasi yung gusto niyong i-project. So, sa'kin diyan, medyo semi-formal, basta yung decent kayong tingnan, okey na yun, all goods dun. So, kung ano yung branding niyo, yun yung ipo-project niyo, 'di ba? So, yun. So, advice ko lang din since mag-e-effort na lang din kayo, itodo niyo na. Kasi marami namang paggagamitin yung picture na yun, eh, para isang beses na lang kayo magpi-picture or all throughout. Hindi na kayo yung picture ng picture maya't-maya kasi sobrang ano yan, eh, time consuming tsaka medyo hassle gawin. So, para next time na may paggagamitan kayo ng mga picture, plug and play na lang kayo kung saan niyo siya puwedeng magamit. Actually, itong picture ko na yan, yung 4, yan na yung picture ko sa lahat. Sa website ko, sa portfolio ko, sa Upwork, LinkedIn, at basta sa lahat. As in, siya na lahat. Hindi na ako paulit-ulit na nagpi-picture sa sarili ko. So, one time ko lang siyang ginawa. So, next is, prepare your screenshots. So, ito yung example ng screenshot dun sa skill test na ginagawa nyo ngayon. Hindi ko sure kung ano na yung topic nyo ngayon sa sa Zero at sa QuickBooks, pero sobrang importante niyan. So, make sure nakakasubmit pala kayo ha ng mga test nyo dyan sa homework nyo sa QuickBooks and Zero kasi para rin naman yan sa inyo. So, ito yung sample ng screenshot. Ganyan. Ginagandahan ko yung pag-screenshot. Dapat hindi nakasama yung computer. Parang yung pinaka-actual na ano lang, screen nung Zero or nung QuickBooks. Tapos next na you need to prepare kapag gagawa ka ng portfolio mo is your logo. Option nyo naman yan, eh, kung gusto nyo may logo kayo or wala. Pero for me kasi parang maganda lang yung may logo ka. Para ano lang, parang wow, may ano siya logo. Para kang may company name na wala ka naman talagang company. So ito mga sample lang 'to. So later, pakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng logo. Madali lang yan kasi sa Canva lang din yan. Tapos, okay, so eto na tayo sa presentation of portfolio. Wait lang. Kita pa ba yung screen ko? Di ko kasi makita, eh. Ay, wait lang, naano ako, na-stress ako. Saan ang full view nito? Hindi ko ma-full view. Hindi ko makita yung full view ha, pasensya na. Ganyan na lang. So, ayan. So, dapat, meron kayong magandang homepage. So, hindi kayo dediretso na kayo kung ano yung content. Dapat meron kayong homepage. Ito sa akin. So, lagyan nyo siya ng magandang title na kapag nakita na nga, dapat alam na kagad kung tungkol saan yung portfolio na yan. So, yan, di ba? Nilagay ko dito yung picture ko, o di ba? Tapos, next is, dapat meron na dyan yung mga examples of work nyo. So, ito, talaga makukuha nyo nga to dun sa skill test nyo na kapag ginagawa nyo talaga yung assignment nyo, hindi na kayo mamomroblema kung saan yan hahanapin. So, ito yung mga screenshot. So, inisa-isa ko yan kung ano yung gusto kong i-showcase sa kanila, kay client. Halimbawa, marunong ako mag-setup ng account. Nilagay ko na siya dyan. Paano mag-enter ng business and financial information? Andito na siya. So, paano mag-setup ng chart of account? Ilagay nyo rin siya dyan para alam ni client na alam nyo siyang gawin. Or paano maglagay nung, anong tawag dito? ng, kalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Sorry. Ay, ito. Yung pag-create ng invoice, pag-create ng mga bills. Ayan, pakita nyo yan. I-screenshot nyo siya. Ito sa bank recon. Maganda rin mapakita nyo sa bank recon na nag-zero na siya or reconciled na siya. Ito sa bills. Ito, to reconcile. Ito, reconcile dashboard. Sa zero nga pala to. So, maganda per industry, gumagawa kayo ng portfolio nyo. Para hindi lang yung isa yung mapapakita nyo. Para kung halimbawa, may applyan kayo related sa real estate, syempre, ang gagawin nyo or isa-send yung
portfolio yung related dun sa real estate. So, ayan, parang ganyan. And then last, dapat i-screenshot nyo rin itong mga financial report. Ito yung P&L, cash flow statement, tsaka balance sheet. So, optional yan. Parang idea lang itong binigay ko sa inyo. So, kayo na yung mag-isip kung ano pa yung gusto nyong ilagay sa portfolio nyo. Tapos ito, certification. Kung meron na kayong certification, pwede nyo ring ilagay dyan. Kasi hindi naman lahat tayo may certification at sabi nga ni Instructor Joyce, parang hindi naman sobrang hinahanap yan yung mga certification na yan. So, kung meron din kayong mga testimonials or review ni clients, pwede nyo na ring i-add dito. So, yan. Yan yung sample ng portfolio ko. So, ngayon, parang i-walk through ko kayo paano mismo gumawa ng pinaka-portfolio. So, gagawa ako punta ako sa homepage. Para to dun sa hindi pa nakatry gumawa. So, punta tayo sa home. Marami kasing template dito sa Canva. Choice nyo kung gusto nyong kumuha na lang nung mga template or gumawa kayo ng sarili nyo. So, ayan. So, ito. Click nyo lang tong presentation na to. Diyan kayo. Ayan. So, andito na kayo sa presentation. Tapos, i-click nyo lang dito. I-type nyo yung bookkeeping portfolio for option para rekta na kayo na related lahat sa bookkeeping yung portfolio. Pero dito parang wala namang related sa bookkeeping. So, pili na lang kayo dyan kung ano yung parang na-catch nung attention nyo. So, ito, halimbawa, ito. Ba't ang tagal? Ayan. So, kung yan yung halimbawa napili nyo, palit-palitan nyo na lang yan. Madali na lang naman mag-update or mag-edit dyan kung ano yung gusto nyong ilagay dyan. So, ayan ganyan. Ayan, so okay na yan. So, paano mag-attach ng picture? Ituro ko na rin. So, punta tayo dito sa upload. May na-upload naman na akong picture dyan eh. So, ito, i-click nyo lang yung upload. Tapos, pili kayo dyan kung anong gusto nyo na picture. Or halimbawa, ito si ChatGPT. So, ayan, ganyan. Medyo mabagal. I-click ko na lang ito. So, halimbawa, ito na yung upload si Kim So-yun. Ito kasi crush na crush ko to eh. So, siya na lang muna. So, ganyan yung pag-upload lang ng picture. Tapos, kung gusto nyong palitan yung background niya, iba nakita nyo, merong parang pale blue, pwede nyo siyang tanggalin yung background niya. Click nyo lang siya, click. Tapos, ito, makikita nyo yung background BG remover. Click nyo lang yan. Tapos, mawawala na yung background niya. O, diba? Tapos kung halimbawa hindi niyo type yung suot niyo, yung kulay ng suot niyo, pwede niyong palitan yung kulay ng damit nito. So i-click niyo lang siya, tapos click niyo yung edit. Tapos punta kayo sa Magic Edit. Ayan. So kung parang anuhin niyo lang yung damit na yung kulay na gusto niyong palitan. So dahil nagmamadali ako, ayan. Hindi ko na siya masyadong ipe-perfect. So, ayan. Tapos, i-type nyo kung change color to, halimbawa, sa gray. Tapos, i-click nyo lang yung generate. Tapos, antayin nyo lang, dapat mapalitan na yung kulay ng suot niya. So, ayan. Dapat yan eh. Ayan. So, ayan. Pwede nyo ring piliin dito. So, kung ano yung pinaka-okay sa inyo. Halimbawa sa akin ito. Tapos, i-click nyo lang yung done. So, ayan. Napalitan na yung yung damit na suot niya. So, ano pa ba yung ibang pwede kong ituro? Sige, yung how to make a logo. Sige, balik tayo sa home. For me, yung logo, parang iba kasi dating pag may logo yung mo, yung portfolio mo. So, punta ka dyan. Nandito na kayo sa home.
click nyo lang tong more, tong 3 dots. Tapos hanapin nyo yung logo. Eto, tong logo na to. Tapos, ulit-ulit dito sa search. Ang bagal ng internet ko ngayon. Medyo bumagal lang. So, dito, marami na siyang choices dito sa LinkedIn. Actually, yung logo ko, dito ko na lang din inedit. Tapos, ayan, mamili na kayo dito. So, halimbawa, eto eto, gusto nyong palitan, i-explore nyo lang, palit-palitan nyo na lang. Yan, si Claire Castle. O, di ba? May logo na ako. Ang bilis. So, wag na kayo mag-overthink. Gawin nyo na lang, tapos i-improve nyo na lang from time to time kapag may time kayo. So, ito na yung pwede nyo maging logo. So, nakuha nyo ba kung saan tayo kumukuha ng logo? Pwedeng pa-type 100. Ayun, nakuha nila. Salamat. Buti naman may nakuha kayo. Ayan. So, yun lang. Tapos, kapag magki-create kayo ng tip ko lang sa inyo ng logo nyo, dapat make it simple tsaka memorable. Tsaka dapat catchy siya na kapag nakita ni client, iba dating nito ah. Tapos dapat i-check nyo rin yung domain availability niya para in the future na gusto nyo siyang gawan ng website, sa inyo na yan. Yan na yung gagawa nyo ng website. Yung halimbawa, clearcastlebookkeeping.com. So, lagi nyong i-check sa yung domain. Tapos, yan. So, okay na yan. So, sana may nakuha kayo. Tapos, eto, meron akong sample video walkthrough. Although hindi na to part ng gagawin nyo ngayon. Gusto ko lang optional siya. I just wanna share lang, quick lang, yung basic na sample nung ginawa ko. Kasi magtataka kayo, bakit meron na ng portfolio? Bakit gagawa pa ng video? Ang hirap kayang gumawa niyan, di ba? So, tama naman kayo. Kasi actually, yung portfolio shows what you've done, but a sample video walkthrough shows how you do it. So, for me, I think it's powerful as well. So, if you have time to do it, pwede nyo siyang gawin kasi maganda rin siya. Parang medyo may dating yan sa client based from my experience. So, bakit need gumawa niyan? Because it sets you apart. Promise. So, you leave a strong first impression kay client. So, may edge ka na, di ba, sa ibang mga mag-apply. So, here's the video. Naka-capture ba yung yung sound? Okay ba yung sound, nakukuha ba? Yes po. Okay, salamat. Here's how you can properly categorize a transaction in QuickBooks Online for a vendor that has been used before. So for demonstration purposes, I have uploaded a sample transaction in the bank feed to better illustrate how this process works. Alright, so first, when you open the bank feed in QuickBooks, here we are. You'll see the list of transaction below. And then, let's choose one. I chose the transaction for Costco. And then, since you've bought from Costco before, the QuickBooks already remembers how you categorized them previously. So it shows here the rule and the gas and fuel. And then it automatically suggests that same category. And also, you can check the categorization history here. And then you'll notice that previously, QuickBooks has already used the gas and fuel for the categorization of this one. And to make it easier for us to categorize it, we can make a rule for here
But in this example, I already created one, so we need to edit it. Then I named it Costco, and then apply this to transaction R. This is correct. Then don't forget to test rule, so we will know if this applies to the 3 currently unreviewed transactions. And then transaction type is the expense, category gas and fuel, pay, ayan, these are correct. And then click on save. So this saves time and keeps your books consistent without manual entry every time. Ayun. So ginawa ko lang 'yan sa Canva. So 'yun. Tapos may nakita ko dito, question. Sige, sagutin na natin habang nandito pa tayo. Breaking news. Okay, so sabi ni Julius kung kailangan pa ba ng script dito. Parang, siguro kung kaya mong gawin, puwede ka namang gumawa ng script. Kaya lang parang ang hirap lang magbasa ng script habang nagna-navigate ka na nagwo-walkthrough. So, payo ko siguro ano, aralin mo na siguro yung sasabihin mo bago ka gumawa ng walkthrough. Ayan. So, yun, okay na. Kung may questions kayo, message nyo lang. Demo daw yung paggawa ng video. Actually, sa ano lang 'to, sa Loom. Paano ba 'to? Kasi nung ginawa ko 'to ng Feb, nag-subscribe kasi ako dun sa subscription ng ano, ng Loom. Pero since hindi ko na ginagamit, tinigil ko na nitong April. So, wala na akong ano, sample ng Loom. Pero sa Loom lang 'to. Tapos, dito ko lang din ginawa sa Canva yung introduction. Wait lang, check ko dito. Yung intro ng ginawa kong presentation. Dito ko lang din ginawa. Wait lang hanapin ko. Matiyaga kasi akong mag-explore dito, eh. Parang kung ano-ano pinagpipindot ko. So, eto. Kita pa ba yung screen ko? So, eto, 'tong breaking news na 'to. Ako lang din gumawa niyan. So, paano ko ba 'to ginawa? So, eto lang, mag-attach lang kayo dito ng video. Tapos, eto, nilagay ko lang 'tong picture ko. Eto yung parang pinaka-original niya na pinalitan ko rin ng color according dun sa brand ko nga. So, yan. Basta laruin nyo lang yan. Pinaglalagay ko lang yan, oh. Oh, 'di ba? So, tapos pwede nyo nang lagyan ng audio dito. Or ako kasi matiyaga ako, parang nilagyan ko pa siya ng audio sa CapCut. Which is kapag tinuro ko pa sa inyo medyo complicated na siya. So, pwede na rin naman kayo dito maglagay ng ano. Pwede pala siya voice recording. Oh, pwede rin naman. Pero dun sa ginawa ko parang gusto ko lang na nakita lang yung pagmumukha ko habang, um, nagwo-walkthrough ako. So, pwede rin naman na voice recording, tama. Sabi ni Victoria, "Puwede po ba combine yung branding 1, 2, and 3?" Oo naman, puwedeng-puwede. So, need po ba maglagay ng introduction sa portfolio? Like yung sasabihin mo yung background mo bukod sa screenshots? Puwede rin. Actually, yung pinaka-final kong ano, portfolio, meron akong ano, introduction about me. Oo, puwede yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang idea lang 'to. Ito yung puwede niyong ilagay sa portfolio niyo tapos kung ano pa yung gusto niyong ilagay. Ayun, so thank you sa time niyo. Final. Sige. Actually ako para lang ano, hindi ko talaga 'to shine-share pero sige sa inyo i-share ko na nga yung ano, Oo, ano lang, tayo-tayo lang naman. Konti lang oo. tayo, 27 lang tayo, tapos mga 100 na magre-replay. Charot. Oo. Kuwento ko lang sa inyo ha, technique talaga dito gumawa kayo ng iba-iba niyong portfolio. Kasi para ano, kung sino yung applyan niyo, yun yung yun yung ipapasa niyo na portfolio. Huwag niyo namang isasubmit lahat ng ano, portfolio niyo. Wait lang, saan na ba ako? Wait lang, pili ako. 'Tong sa restaurant bookkeeping ko. So, eto yung part na ano, tinatanong ni sino yan, si Julius? So, ito yung sa restaurant bookkeeping ko. So, yan.
Actually, nakuha ko yung screenshot nito, nung meron nag-offer ng restaurant bookkeeping. So, in-attendan ko, ginawa ko yung skill test niya. So, ayun, nag-screenshot ako. So, eto, 'tong parang introduction ko, naka-pattern 'to kay ano, kay sa tinuro ni Instructor Joyce last time. Basta ituturo niya sa inyo 'to, hindi ko na i-di-discuss ngayon, kung paano yung flow nito, yung may mga question na ganyan. So, bago ko ayan. O 'di ba sabi ko sa inyo na nauumay nga ako sa pag-iitsura ko dito, eh, puro mukha ko. So, ayan. Tapos andito rin yung story ko, 'di ba, oh, arte-arte. Ta's andito rin yung aking story kung paano ako nag-start dito. So, wag na kayong makitsismis, wag niyo nang basahin 'yan, nakakaumay 'yan. Ta's parang nilagay ko lang dito yung what I love most. Wala lang, kasi parang for me, parang maumay si client, eh, kapag yung babasahin niya is parang puro ano lang, parang puro trabaho. So, nilagyan ko lang ng ganyan. So, ayan na, same na 'yan nung ano. So, yun lang. Salamat sa pakikinig. Ayan. Instructor Joyce, kung may ano pa kayo sasabihin. Ay, Wow, thank you. Thank you so much. Congrats naman natin si TA. Alam niyo ba, kabadong-kabado 'yan. Thank you naman tayo sa thank you. thank you din. O 'di ba, ang ganda ng presentation mo. Salamat. Hindi na ako mag-a-add, charing. Mag-aano tayo, mag-a-activity may pa-activity ka ba, TA? Parang wala naman, oo. Wala naman. Ayaw mo sila mag-work ngayong gabi. Oo. Pero sige, konting add ko lang. May time pa naman tayo, 8:06. Sige, 8:06. Konting add ko lang, sample portfolio lang 'to. Ito yung luma ko. Naka-publish pa nga 'to, eh, pero hawig 'to dun sa, question ni Julius kanina kung okey lang maglagay ng introduction sa, portfolio. Actually, depende nga naman talaga siya sa kung anong vibes mo. Sa'kin kasi yung, portfolio ko or yung tawag dito, yung profile ko na is yung parang yun na talaga siya. Kailangan na lang ni client is ang gusto ko na lang kasing goal ko dito is take my money, book a call, gano'n na lang talaga. So ito, isa 'to sa hindi naman, isa 'to sa isang version ko ng portfolio ko. Actually, lagi ko na 'tong nape-present kung manonood kayo ng mga replays. Hindi ko na alam kung pangilan na 'to, pero ayan, naka-publish pa nga 'to, eh, may sariling domain 'to. Pero kasi yung domain ko dito is gamit ko na sa funnel ko. So, hindi ko alam kung naka-publish pa siya. Etong type naman na 'to is naka-website type. So, ayan, naka-website ta's puwede rin siyang responsive din siya kahit mobile yung gamitin ni client kung i-view niya. So, ayan, 'pag naka-mobile mobile ganito niyo siya makikita, ayan, scroll. Kapag website type, kapag naka-laptop siya or desktop, ganito niya siya makikita. So, responsive na yung ginawa ko. So, ayan. And ayun, sabi din ni TA kanina, 'di ba? So, kung kaya niyong magpa-photoshoot, go kung may budget. Pero, shit, nababading. Kung may budget, magpa-photoshoot, pumunta ng tawag dun, yung studio. Kung gusto niyo mag-self-studio, go, walang pipigil. Pero kung on the budget tayo, medyo tipidi Tita Yis, puwede naman tayo mag-DIY. Kung patong niyo yung phone niyo, kung walang tripod, hanap kayo ng mapupwestuhan ng phone. Tapos yung ilaw, lighting is very, very important kasi yan yung magbibigay buhay sa picture niyo talaga, eh, yung lighting. Actually ako, ayoko magpunta sa mga studio, magpa-photoshoot nung dati. So, DIY lang din 'to. Meron kasi akong umbrella type na ilaw, bumili ako sa Shopee. Nag-promote. Meron ako ng umbrella type na ilaw, yung pang-photo, yung pang-studio. So, dalawa yun. Tapos meron akong strobe light. So, ako lang din nagpi-picture niyan. Ayan, nakita niyo may remote pa dito. So, yung mga picture na ginamit ko dito, lahat yan DIY din. Tas ayan, hello, I'm Joyce. So ito, responsive na din 'to. So kung saan siya magki-click, dun siya pupunta. So kung gusto niya sa background ko, yung portfolio ko, kung paano niyo ako mako-contact, ganyan, konting about. So ayan na siya. So pasadahan natin ng 2 seconds. 2 seconds, tapos na. So ayan, ganyan lang siya. And aside from that, responsive din yung mga naka-link.
So ito, kapag convinced na siya, pwede na siyang email me. Pag pinindot niya yung email me, magda-direct na yan papunta sa mismong email kung anong gusto niyang gamitin. Outlook, Gmail, Microsoft Edge, yun, nakalink na siya dyan. Kung LinkedIn, pupunta na yan pag pinindot niya LinkedIn, da-direct na siya sa LinkedIn ko. Huwag niyo nang tingnan yung LinkedIn ko. So, ayan, konting bio. Ayan yung hinahanap ni Julius na konting background. So, ayan, kinembulars lang dyan. Tapos background. Pwede nyo lang sabihin yan kung gusto nyo maikli lang, pwede naman. Ano yung expertise nyo, ano yung ina-offer nyong services. And then yung sa work, ito na yung parang pinaka-portfolio nyo. So, ayan, mayroong recording, may screenshots. Wala dito. Hindi ito yun yung version na yun. Yung isa kasing version ko is meron pa siyang nakalink sa sariling portfolio na pang QuickBooks lang. So, nilagyan ko siya dito ng button. So, wala pala dito yun. So, kapag linik niya yung QuickBooks, redirect siya sa profile niya. Puro QuickBooks lang yung screenshot, puro QuickBooks lang yung tutorial, ganon. Pwede nyo gawin din yun sa Canva. Kung marami kayong screenshots or project. So, yan. Dito, pinag-iisa ko na lang kasi konti lang yung mga ganito ko. Yan. Dati meron din yung link dito. So, go to Xero, go to Zoho, ganyan. And ngayon, madadagdagan na siya, Odoo. Kasi nag-upskill tayo every now and then. So, marunong na rin ako mag-Odoo. And nagamit ko na siya for a previous client. So, ayan, nalagay ko na rin siya dyan. So, email mark. Kung meron ka pang ibang ginagawa aside from bookkeeping, pwede mo rin siyang i-add dyan as an additional service. Pero for now, focus muna tayo sa bookkeeping. So, ayan, nilagay ko lang siya dyan. Ito pala Odoo. So, ayan yung tagline. Or yung offer statement mo, pwede mong, sa akin kasi nilagay ko na dito banda, pang filler. Pero nandun din siya kasi sa about ko. Then, client testimonial, nilagay ko yung video niya. Tapos yung highlights ng mga sinabi niya. So, kung meron pang more than one client testimonial, pwede mo ilagay dyan. And then, yan, contact lang. So, let's bring in the Joyce. Tapos, picture ko, syempre, nagpapabebe, ganyan. Tapos, kung tamad si client, then scan niya na lang yan, didiretso na yan sa WhatsApp. Or kung ano, para hindi na siya mag-copy-paste, kiklik na lang din siya dyan, tapos didiretso na rin yan sa email. Yan. I-redirect na siya kung saan niya gustong mag-email. Ganun lang. So, kung gagawa kayo ng portfolio sa Canva or sa anumang website, make it responsive sa ayan, may mga link na, working link, kasi i-less natin yung additional work sa kanila. Hindi lang sa portfolio, pati sa paggagawa kayo ng content or pag may kausap kayong client, i-less na natin yung may additional work pa sila. Katulad niyan, ito, niless ko na yung burden nila na pumunta pa sila sa Gmail, pumunta pa sila sa Outlook para i-copy-paste pa yung email ko. Diba? Kasi minsan, mamaya magkamali pa sila or i-retype pa nila yan. So, easier na kapag ganito. I-click na lang nila yan, pupunta na sila sa yung email provider, or ito, scan na lang nila, didiretso na sila sa WhatsApp ko. Less natin yung friction, kasi kapag may additional step, nawawala sila. Ay, wait lang. Nagpop-up yung akin chat. So, ayan. Medyo na-break tayo sa kanila yung connection. So, bawas-bawasan natin yung friction between sa daming steps na kailangan gawin. So, isa yan sa portfolio. Ito kasi, kung gusto nyo mag-website, katulad nito, pwede nyo yan gawin, create kayo ng website, tapos i-publish nyo lang. Kung wala kayong sariling domain, merong free domain naman si Canva. So, lalabas lang dyan, ayan, Canva design. So, kapag nilink mo yan, kapag sinare mo yan, generic yung link mo. Pero kung may sarili kang domain, pwede mo siyang i-connect dito. So, ito nakakonect to dati sa domain ko. Wait. Ayan, meron siyang sariling domain na Keeping Up with Joyce. Kapag wala kang sariling domain, ang lalabas dyan is my Canva site / ayan, general bookkeeping portfolio. Wala tong sarili mong domain. Ito kasi binabayaran ko monthly. So, annually. So, ayan, ganun siya. If walang domain, okay lang din. Nag-start pa lang tayo, wag masyadong mag-splurge. Test nyo muna kung ano yung mag-work sa inyo.
Kasi baka mamaya bumili kayo ng domain kasi sabi po ni instructor may domain siya, dapat may domain din kami. Hindi, charis. Wag mo na gumastos, medyo magastos yan eh. Aside from dyan, dito ba yun? Ito. So, add ko lang din 814. About branding. So, ayan, tapos tayo sa portfolio about branding. So, ito, recent, ano ko lang to. If familiar kayo, feeling ko naman familiar kayo. So, if familiar na kayo with the branding or siguro may background kayo ng konti about marketing, kapag minention ko nung nakaraan, dapat consistent yung branding nyo. So, kung ano yung nakikita sa Facebook, dapat yun din yung sa LinkedIn, or kung yellow kayo sa Facebook, dapat yellow din kayo sa LinkedIn, yellow din kayo sa Upwork, yung ganon. Consistent yung branding nyo para madali kayo matandaan. Madaling, pag sinabing yellow, si ano to, si Isa to. Pag sinabing pink, si Stephanie to. Yung makita lang nila yung kulay na yon or yung logo na yon, madali na siyang i-associate sa inyo. So, pag sinabi bang yung branding color, sinong coach yung naaalala nyo, di ba? Or anong brand? Pag kulay pula na may kulay, kasi kulay pula na bubuyog, syempre matatandaan nyo agad, Jollibee. Pagdating sa fast food na kulay pula at dilaw, associate agad siya sa McDonald's. Kasi yun na yung, madali na yung, yun na lang kasing tinatandaan ng brain cells natin ng utak natin. Subconsciously, natanim na siya sa atin. So, ganun din yung goal natin with the branding. So, hindi lang siya more on aesthetics. Lilinawin ko, yung branding, hindi lang siya aesthetics. Yung branding is ano yung unique sa'yo or paano ka nakilala or natatandaan ng audience mo. Ganun yung branding. Hindi siya totally branding if ang sinabi ko, ang branding ko kasi is more on warm, friendly tone, pero yun ba yung nako-convey mo sa audience mo? Yung audience mo ba is ang tingin ba nila sa brand mo is friendly, approachable? If hindi yun yung nako-convey na tone or na message ng brand mo, may disconnect. Hindi yun yung brand mo. Kung ano yung sinabi ng ibang tao tungkol sa brand mo, yun yung nagiging branding mo. Diba? So, kaya nga may ibang mga brands or companies na nasisira online kasi kumbaga nababahiran yung brands nila. Ito yung napapangalan sa kanila, tatag sa kanila, nababrand sila as ganito, as rude, as hindi maganda yung customer service. So, yun yung nagiging branding nila. Whereas yung mission statement nila is we want to provide as much as good customer service as we can. Pero yung branding ng tao sa kanila, kung paano sila nakilala, hindi maganda yung after sales nila, hindi maganda yung ganito nila. Pero maganda yung aesthetics nila, maganda yung logo nila, maganda yung tone nila. Pero hindi sila ganun nakilala eh. So, aside from aesthetics, focusan nyo yung brand tone nyo and ano yung message na gusto nyong i-convey given yung brand nyo. Okay? Hindi lang siya puro aesthetics muna tayo. So, okay din siya na may kulay tayo napipili, ganyan, di ba? Like focus tayo sa pink, blue, ayan, purple, yellow, ganyan. Para madali siyang i-associate sa atin. So, pasadahan natin tong ginawa ko. Ito, mood board to. Mood board yung tawag dito or brand board. Gumawa na ako nito para isang tinginan, alam ko agad yung elements ng brand ko. So, yung elements ng brand ko is puro kaartehan. Mapapansin nyo naman, di ba? Kasi yun yung maarte ako eh. Arte ng instructor eh. So, yun yung brand board ko. Para hindi na rin ako nahihirap. Para kapag gumagawa ko ng design, consistent siya. So, ano yung elements ko? Heart na parang hand drawing, ribbon. Ano yung colors ko? Ito na yung colors ko. Blue, ito na yung shade ko. Kapag gagawa ko ng bagong design, nandito na rin yung mga, ang tawag dito, yung hex niya, yung hex codes niya. Para kinaka-copy-paste ko na lang siya. Ito yung mga elements ko, yung mga yung diamonds, yung sparkle, ribbon, hearts. Para kapag nagde-design ako, yan lang din yung gagamitin ko. Consistent siya. Kasi ito yung mga, mga gusto ko lang, mga peg, mga idea ko lang, ganun. And then, minention ni TA Isa about sa typography, yung mga letters, yung mga fonts.
So dito ako, nag-fund pairing ako, dalawa lang. Tatlo. Actually, tatlo siya. Pero mostly, dalawa lang din yung ginagamit ko. So kapag large headings, ito yung font na gamit ko, bright retro. Kapag subheading, ba't walang pangalan to? Kapag subheading, Poppins. So Poppins to eh. O pa yan, Poppins. So ayan, nakalagay na siya dito para alam ko na guided na ako. Kapag gagawa ko ng design, kapag gagawa ko ng bagong logo or ng bagong tawag dito, banner or bagong backgrounds, alam ko na agad. So, hindi na ako malilito, hindi na mag-iisip na naman, ano na naman ba. So, sa logo, ayan, gumawa na ako. Actually, itong logo na to, DIY to. To. Ako lang din gumawa niyan. Tagal ko pinag-isipan. Naubos yung brain cells ko dyan. Mga limang brain cells ko nung nagsimula ako, naging 2 na lang. Na, ganyan to katagal ginawa itong mood board, yung brand board. Ay, ba't ganun? Kalahati lang gumagalaw. So, ayun, ganyan lang siya. Para lang may babalikan ako every time. And malawak pa kasi yung branding eh. Next time, pwede natin yan focusan. Pero for now, or sa level 3 and 4, pwede natin yan focusan. Pero for now, kahit yung basics, okay na yon. Yung mga tinuro ni TA Isa, good, super good na yon. Actually, yung tinuro niya nga about sa pagpapalit ng kulay ng damit, sa kanya ko nakuha yun eh. Yung may mga iba akong mga post na pinapalitan ko yung damit ko. Meron akong post na gusto ko yung picture ko dun sa Boracay. Kaso lang kasi di ba minention ko, wag tayo mag-post ng mga syempre pang swimming kahit nasa Boracay tayo. Gusto ko yung picture na yun. Kaso lang naka-swimsuit ako dun. No, nilagay ko, tinype ko dun, change my top, to pink top, pink shirt. So, nilagyan niya ako ng damit ng AI. Naka-pink t-shirt na ako. Napopost ko na yung damit na yon. Ay, yung picture na yon. Kasi wala lang. Gusto ko lang yung background noon, yung So, alam niyo na yun. Kapag nakita yung profile ko, alam niyo yun yung AI na pinalitan ko. Kasi naka-pink t-shirt ako dun. Gawa ng Canva lang yun. So, ayan. Tapos may share akong very, very light lang. Na mabilis lang to. Ay, 21. Ito ay papasadahan natin pagdating ng level 3 and 4. So, i-share ko kung paano to gawin pagdating ng level 3 and 4. So, ngayon, ang aasahan kong mga profile sa inyo is okay na ako sa gawang Canva. No shame, no ganyan. Okay ang gawang Canva. Pero pag nag-level 3 and 4 tayo, ganito na yung hihingin ko sa inyo. Funnel na, working funnel. Kasi medyo i-expect ko na magaling na tayo. Dapat pag 3 and 4 na, ready na to get clients. So medyo formal na tayo. This one is made with System.io. So, ayan, nandito na yung logo ko. Yan. So, isang scroll lang, isang mabilisan. Yan siya. Very simple lang to. So, konting shout out, konting intro, sino yung market ko. Yan yung market ko. Ano yung kailangan kong, ano yung kaya kong, ano yung offer ko para sa kanila. So, let's make the transformation happen. Book a free audit. So, pag clinic nila yan, responsive ulit yan. Pupunta yan sa Calendly ko. So, yung Calendly, if hindi kayo familiar sa Calendly, it's a booking page. Free lang siya. You can set your schedule. Ayan. Pwede na siyang mag-book dyan. Pipili lang siya ng oras kung anong gusto niyang, kung kailan niya gusto makipag-meeting sa'yo or discovery call. Pwede niyo explore si Calendly, free lang to. So, ayan, kung nare, sa June 18 siya magbubook, anong oras ako available, pipili lang siya dyan kung anong oras niya gusto. Available pala ako ng 11 a.m. So, magbubook siya ng 11 a.m. Next lang yan. So, ganyan si Calendly. Next time, gagawa tayo niyan. So, free lang yan. Si System.io, may free lang din yan. Oh, wag niyo problema, may free yan. So, pag scroll ko dyan, are these your reality? Ito ay mga pain points ni clients or ni target market. So, shinout out ko na sila. Ikaw ba ang isang feeling overwhelmed? Masyadong nag-spend sa bookkeeping mo, nag-DIY ka yan. Shinout out ko lang sila. If you're nodding along, it's time for a change. Book a free audit. So, book a free audit ulit, Calendly ulit. Yung book a free audit, yan yung call to action ko. So, try to picture this plot twist. Ito yung transformation na gusto kong maranasan nila when they work with me. So, what if you could also achieve these results just like my clients? So, yan, mabilis lang. Ito nga, update ko pa ulit to kasi wordy siya. For me, masyado pa siyang words. Hindi ko alam kung sa inyo okay lang siya. Siyempre kayo, magagandahan kayo.
Siyempre magagandahan kayo. Pero for me, kaya pa siyang improve. Worthy pa siya for me. So, babawasan ko pa yan. Gusto ko lang kasi siyang ma-launch nung time na yun, kaya okay na siya sa akin. So, ito, part na to, introducing your personal bookkeeping blueprint. So, yan, may kaemehan na naman ako. Hindi nyo kailangan to. Okay, nililinaw ko na agad ngayon, hindi nyo pa kailangan to. Simple lang muna tayo. Pero ito, sinashare ko lang na pwede kayo mag-upgrade to this when we go to level 3 and 4. Okay. So, ayan na. And then, book a free audit ulit. Tapos, ayan. Alam niyo ba, hindi ako to. Hindi ako to. Pero kasi kahawig siya nung picture ko, nakaitim din. So, tapos nakakulot din. So, ayan, ginamit ko siya. Hindi naman kita yung mukha eh. So, di naman mapagkakamalang hindi ako eh. Hindi naman nila malaman na hindi ako eh. Nakatalikod naman siya. So, ayan. And then, well, here's a glimpse of how I work. Ito na yung portfolio ko. Yan na. And then, client testimonials. So, dito sa client testimonials, hindi pa rin siya tapos. So, ayan, dalawa sila. May isa pa yan eh. Hindi ko lang nakabit. Kasi tagal tagal mag-fill up ng client kong isa. So, ayan. Client testimonials, but who's the person? So, andito yung introduction ko. Yung about myself. Who's the person behind bookkeeping? So, there's me. So, konting chika about me. Hindi nga konti, napakahaba. And then, you've heard my story and now you've seen what's possible. Now, let's get real about whether we're a good fit. So, ayan, konting hanash. This is for you if. So, ito, nilagay ko to. You can do this. You can copy this. Nilagay ko tong part na to para ma-qualify ko na agad. And ma-qualify na rin nila yung sarili nila. If gusto nilang makipag-work with me. Or fit ba kaming dalawa. Kasi baka kasi sila to eh. Baka ang gusto lang nila is yung quick fix, yung kailangan ko lang magbayad ng someone ngayon. So, hindi kami yon. Hindi kami good fit if ganun yung gusto nila. So, kung gusto nilang mag-micromanage every detail, every hour, gusto nila kausap ako, masyado silang nabibighani, ayan. Hindi kami good fit kasi ayokong nagma-micromanage. Mag-video call tayo. Jowa, clingy. No, ganon. Hindi tayo pen pals. Pen pals, napakatanda talaga. Lumalabas yung edad. So, ayan. Thank you, man. Food. Let's see. So, ayan. FAQs na napakahaba. And then, alright. Apply to work with me. So, ayun lang. Ganyan siya. Ito is upgraded version na pwede pang i-improve. I-discuss ko kung paano ito gawin. Pagdating natin ng level 3 and 4. Malapit na yon. Wag kayong ma-excite masyado. Pero, kung kaya nyo na, mag-explore sa System.io, go. Pero kung hindi pa, let's stick with Canva. And since na-share ko na to, pwede nyo ring i-built in or ilagay sa Canva yung Calendly nyo. Pwede kayong mag-link or mag-embed sa Canva ng Calendly. Para pag nag-click sila doon, dediretso na rin sila dito sa Calendly nyo. Pwede na sila direct booking. So, ayun. Ganun lang. O, diba? Meron na kayong mga portfolio. Punta nyo Facebook ko. Wait lang. Ayan. Nakita nyo kasi Facebook eh. Bagal ko talaga mag-click. Hindi ko alam kung alin yung mabagal, ako o yung mouse ko. So, ayan. Any questions so far? Ay, hindi ko pa pala na yung yung aking chat box. Okay. Questions? Taas ang paa. Pakita ang kilikili. Sharing. Walang katanungan. Napakagagaling talaga. Bibong-bibo talaga itong batch na to. Isang discussion lang. Bukas may mga portfolio na yan, TA. Tapos sa Thursday, may mga discovery call na yan. Friday, may mga client na yan. Ganun lang kabilis. Basta nakapag-optimize na sila. Yung name po ba doon is as in name po namin or kung anong gusto namin bookkeeping service? Sa akin kasi, may name ko for personalization. Pero nandun pa rin kasi yung branding ko. So, nandun pa rin yung branding ko na Keeping Up with Joyce. May kita mo siya, parang siya na yung watermark. Yung logo.
Pero okay kung merong person, makikilala nila yung person behind. So katulad nung kay TA Isa, sa portfolio niya, naglagay siya ng about her and yung simpleng ano niya, personal life. Kasi nagiging relatable siya. Nagiging more on humane. Hindi ka nakikipag-usap sa robot. Alam mong may kausap kang tao. Kaya mas may connection, 'di ba? Mas madali niyo silang makokonektan. Kasi kumbaga, tao pala yung kausap ko, hindi pala siya AI. So, bukod sa branding niyo or logo niyo, ilagay niyo rin kung kaya niyo, kung hindi naman kayo nahihiya, kung di naman, 'di ba, kung di naman bala sa inyo, charot. Kung okay lang naman sa inyo, ilagay niyo yung pangalan niyo. Pero kung nahihiya pa kayo, di gamit kayo ng ano, kumbaga sa legalities, trade name. Gamitin yung branding niyo. So kung puwede akong gumamit lang ng Keeping Up with Joyce, ganyan, Keeping Up with Joyce. Kaso kasi in our sa today's digital era, ang yung kumbaga yung nagki-click sa buyer's behavior is yung more on nakaka-relate sila. So yung more on may connection, may more on personalization. Na kaya nakikita nila, tao 'to. Kasi ngayon 'di ba talamak na yung AI, so more on gusto nila yung may real connection. So ayun lamang. May name preference po. Oh, perfect. Oo, puwede naman pakilala ka kasi siyempre magpapakilala rin kayo sa isa't isa, eh. Instructor Q&A part na tayo, so sulitin niyo na. And the question ko po is ginawa ko yung assignment last week sa Upwork. Optimize ko na rin po profile ko dun. Ang worry ko lang po is di ako maka-apply dahil wala po akong connect. Need magbayad bago Any advice po, instructor? Sige, mayroon akong technique diyan. After po ba magawa na namin yung portfolio, ipa-check po ba namin sa inyo po, TA instructor. Gusto niyo pa ba? Bibigyan niyo pa ba kami ng ano? Bibigyan niyo pa ba kami trabaho? Charing. Hindi, yung submission niyan, yun na yung assignment niyo. Yung inyong mga portfolios. Screenshot lang naman yan, di ba, TA? Screenshot, tapos isinesend sa'yo. So, hindi niya naman kailangang isend yung kabuuan, kahit screenshot lang. Baka naman lokohin niyo ko, gumawa kayo ng front page lang, tapos in-screenshot niyo, tapos yun na yung sinubmit niyo, Huwag niyo naman akong lokohin. Baka mamaya na gumawa sila intro lang, talagang first page lang, tapos yung screenshot nila, may portfolio na ako. So, ayan. So, going back sa question ni Julius, meron siyang, yun sa mga walang connects, pwede kayong little hack lang, strategy. Usually kasi, yung mga may nagpo-post ng job post dyan, meron na yung mga company name. So, kung walang company name, scroll up ka na. Scroll down, scroll up. Yung may mga company name or yung may mga pangalan ng CEO, kung gawin nyo, kunin nyo yung company name, search nyo sa LinkedIn, or search nyo sa Google, search nyo sa ano nga yun? Apollo.io. So, search nyo doon yung company name nila or kahit sa Google lang. Tapos, lalabas kasi doon yung contacts, di ba? Yung contact us, ganyan. Or where to contact, ganon. Kunin nyo yung email noon o kaya i-search nyo kung sino yung CEO ng company na yon, tapos i-email nyo. Hey, I saw, kunin nyo yung email tapos email nyo. Hey, wag nyo gamitin yung boss mapagmahal 01 na email, Diyos ko, please lang. Gamit kayo ng more professional kasi kayo na yung nagda-direct. So, hey, or hi, so nahanap nyo na yung pangalan niya, di ba? Hi, Julie. Sige, sino bang nandito? Hi, Victoria. I saw your job post on Upwork that you're looking for a bookkeeper specializing in e-commerce. I think it's fate that I came across your job post because that's exactly what I do. If you'd like to see more of my work, here is a sample portfolio. You can also directly book a call with me. Here's my Calendly link. So, pwede ka nang mag-direct ng ganun. Kung hinahihiya ka mag-email, hanapin mo sila sa LinkedIn. Usually, most of the time, nasa LinkedIn yung mga CEO na yan. Kung wala man sila yung mga CEO, other decision makers, nandyan yan. Tapos gamitan nyo ng pagka-FBI skills nyo. Kung yung mga ex nyo nga o mga crush nyo, nahanap nyo yung mga Facebook, di ba? Napupunta pa kayo sa mga kamag-anak. Yan pa kaya mga CEO. Crush lang yung hinahanap nyo, pero pati yung pinsan ng pinsan niya, nahanap nyo pa. Pati yung
father side and family side nahanap nyo na sa Facebook, no? Siyempre, kaya din natin yan paghahanap ng CEO, sa link ng CEO or email nila. Hanapin nyo sila sa LinkedIn, sa Glassdoor, or saan pa ba? Sa Apollo. Yung Apollo is meron niyang free. So, hanapin nyo doon. Sa Apollo, makukuha nyo din is website, name ng CEO ata, or basta yung decision maker, tapos yung email nila. So, pwede kayong mag-direct email doon. So, kung wala kang connects, ganun yung gawin mo. Ano yun? Backdoor strategy. So, ano yun? Doon tayo sa likod dumaan. Katok-katok lang. Walang connects, ganun. Ano pa ba? Kung usually din, hindi lang sila nagpo-post sa Upwork. Yung iba dyan, ano yan, cross-posting. So, nag-post na sila sa Upwork, nag-post pa sila sa online jobs. So, hindi ko alam kung bago na rin sa online jobs, kung kailangan pa ba ng point system doon bago ka makapag-apply. Pero kung hindi naman, mag-apply din kayo sa online jobs. Kasi usually cross-posted yan. Kung wala, sa Facebook nyo hanapin. Kung wala, sa LinkedIn, sa JobStreet, sa ano. Cross-posted yan, lalo na kung HR yung gumawa, HR yung nag-post. Madaming job boards yung pinaglalagyan para madali silang makapag-fill up ng candidate. So, ayun. Ganun lang yung gagawin mo kung kung wala ka talagang connect sa Upwork. Pero, if ready ka na, ito lang yung sabi ko, if ready ka na, optimize yung profile mo, meron ka ng paraphernalia, gusto ko talaga yung paraphernalia ni Tia Isa. Parang mababaybas tayo dyan. Meron ka na kompleto na yung assets mo. Meron ka ng optimize na yung profile mo, meron ka ng resume, meron ka ng portfolio, meron ka ng sample works, ganyan. Or intro video, kung wala kang sample works, may intro video ka. Pwede ka namang subscribe sa Upwork plan. Ano bang tawag doon? Upwork Pro. Basta yung plan niya, Freelancer Plus, ayun, Freelancer Plus na Upwork. Medyo mahal na kasi siya ngayon eh. Parang $20 na ata siya ngayon. So, nasa 1K na siya. So, sa 1K na yon meron kang ilang connects pa yun? 100 connects ata, 100 connects. So, tipirin mo yun. Tipirin mo, piliin mo lang yung mga job post na worth it. Kasi 1,000 plus din yon. Pero isipin mo naman kasi, sa 1,000 mo, if palagay natin limang proposal yung magagawa mo dun sa 100. Kasi mahal ng connects eh, nakakainis. So sa 5 yon, isipin mo, isa dun malaland mo, worth sabi mo ng 40,000, bumalik na yung 1K mo. So, di ba? So, okay lang mag-invest doon. Kung masipag kang mag-apply, masipag kang na-optimize mo na talaga yung profile mo. Kung hindi optimize yung profile mo, wag ka na munang mag-subscribe sa Freelancer Plus ni Upwork kasi baka masayang yung pera mo. If ready ka na, go. Hindi kita pipigilan. Kasi isang project lang yan. I-claim mo na. Isang client lang yan. Huwag mo naman ako multuhin, Donald. Huwag lang may nagsalta sa tenga ko. So, ayan. Isang client lang yan. Babalik din yan sa'yo. So, yun. Malinaw ba tayo? Kung hindi pa naka-optimize, wag muna. Kung naka-optimize na, go. So, yun lang. Ubus na yung questions. Aga natin. Pwede na tayo matulog. Tuturuan nyo rin po baka, ay, ano yun? Diyos ko, nagulat naman ako. Kala ko may ano na dito, may bomb threat na sa harapan ko. Wait lang. Kasi wait lang. Naka-record pala tayo. Mamaya na lang. Pagtapos na yung recording. Instructor, turuan niyo rin po kami gumawa ng proposal. Anong klaseng proposal? Yung proposal sa Upwork? Or yung proposal yung tapos ng mag-call? Tagal, Julius? Enda natin to, Charis. Any, mini, mo. Yung proposal kasi na yung pang-send na sa client, yung meron ng nakapag-discovery call na kayo, yung sa end ng DC, yon. Yung nakapag-discovery call na kayo, tapos magsasend na kayo ng proposal. Hindi. Meron niyang copy sa group.
Pero kung gusto niyo talaga akong pagurin, charing. Pwede naman yung i-post yan sa GC sa Facebook group or sa Discord. Tapos i-judge namin. Mga judger kasi kami. Judge na lang namin doon. So bibigay kami ng inputs. Kung hindi man, kung nahihiya kang ipangalandakan yung gawa mo, pwede ka naman mag-PM, sige. Kasi hindi ko makukommit ngayon na matuturuan ko kayo ng paggawa ng proposal. Kasi nakaset na tayo hanggang 6 weeks yung topics natin and parang wala siya doon. Parang wala yung pag-create ng DC doon. Tama ba ako? Lang natin papasadahan ko. So kasi yung topics natin sa Discord, wala nga siya. So, if yung proposal naman sa Upwork, hindi din. Pwede nga, siguro sa week 7. Kasi ang plano ko sa week 7 and week 8 is more on co-working na lang tayo. Kasi wala na yung review na lang tayo ng mga past lessons and catch up sa mga walang assignment para graduate naman kayo. Gusto niyo ba maging repeater? Repeater, raw 4. Ano yung maging raw 4, no? Tabi ng basurahan. So, ayun, yun yung gagawin natin sa week 7 and 8. So, baka doon na natin siya masingit sa week 7 and 8. Yung paggawa ng mga proposals, yung ganyan, yung DC, MAC-DC. Ano LFR? Ayaw ko na maging LF. Repeater. Repeater. No po. Ano? Ako kasi may ano ako nun R. Ano yung R? Di na mag-English. Meron akong ano nun, tawag dun. R. Chinika, meron akong R. Ano yung R? Repeat nung college. So, ayun lang. Wala na questions. Completion na lang po. Wow! Sana alls. Wala ng questions. Kung wala ng questions, pwede tayong mag-good night sa isa't isa, magpasalamat. Pero kung mayroon pa, sige, ibato nyo na yung mga tanong nyo. Tanungin nyo naman si TA, nagre-reply na si TA Isa sa comments. Instructor Joyce, Yes pwede po. pasingit lang saglit. Sure, go. Ayun. Hindi ko pala na-mention kanina, no? Yung ginawa ko na portfolio ngayon, para to sa sa Upwork, kung mapapansin nyo, wala siyang mga link or lahat ng mga kasi bawal sa sa Upwork. So, yun lang. Sige, thank you. Bawal din pala maglagay doon ng mga contact, email Oo. address, oo. Kaya hindi Yun ko nga siya pala. oo, yun. So, pag gagawa kayo sa Upwork, wag niyo lalagyan ng mga ganon, tsaka yung mga link. So, Okay, ayun. sige. Isa yun sa, thank you for sharing. Isa yun sa caveat sa Upwork. Nasa Upwork policy kasi yun na hindi ka pwedeng mag-share ng links ng email address mo kung wala pa kayong contract. So, ako kasi medyo, medyo rebelde. Rebelde. Medyo matapang ang Inday. Pero, highly advised. Ginagawa ko lang siya kapag nasa call kami. So, kapag nasa call kami, saka ko lang binibigay yung email ko para walang trail. Hindi ako sa chat nagbibigay. Kasi kapag nahuli kayo or na-detect kayo ni Upwork, mababan yung profile nyo. Tapos wala pa kayong contract. So, pwede nyo gawin is, sabihin nyo, hey client, if you'd like, or parang kapag gusto mong mag-free audit walkthrough para mabigyan ka ng access, send mo na siya ng contract, kahit na $10 lang or $10 lang na contract para lang ma-audit walkthrough mo sila or mabigay mo lang yung email for security, yung dalawa kamo. Hindi lang sa inyo. Ano yun? Hindi lang sa inyo, pati rin sa security nila para may contract kayo pareho. Para free nyo mabibigay yung email nyo. Hindi kayo mababan. Kasi sayang yung profile nyo kapag naban kayo. Mahihirapan kayo mag-appeal. Sa mga, pati sa resume, di ba pwede kayo mag-attach ng resume doon sa Upwork? So, pinapatanggal din yun ni Upwork, yung mga email doon. Basta may contact number, ganyan, pinapatanggal niya rin yun kasi nadedetect niya. Para siyang si Facebook, clingy, gusto niya sa profile, gusto niya sa platform niya lang, ayaw niyang lalabas kayo.
Para hindi kayo lalabas, para kumbaga sa point of view ni Upwork, protected kayo ng policy nila or ng platform nila kasi nga nandun kayo and siyempre win-win din sa kanila kasi 'pag nasa inside Upwork kayo nag-work, may commission sila, may fee sila, may marketplace fee, 'di ba? Kapag lumabas kayo, wala silang makukuha sa inyo. So, parang ginamit lang siya. So, isa yun sa way to protect ni Upwork. Kaya madaming version ayan, sabi nga ni TA Isa, madaming version ng mga resume or ng portfolio. Ganun din ako. Iba-iba yung version ko. Yung isang version ko yung pinakita ko, dati, sinisend ko yun sa Upwork. Ganun ako katapang sa Upwork. Sinisend ko yun sa dulo. Pero ang ginagawa ko, kasi ang website ko is keepingupwithjoyce.com. So, ginagawa ko, keeping up with Joyce. Tapos yung dot, naka-word siya. dot.com. Para hindi siya nade-detect na link. Or, nalagyan ko siya ng fillers ng iba-ibang, ang tawag doon, backslash, nalagay siya, keeping up with Joyce, backslash, tapos yung word na dot, tapos space, com. Hindi siya mukhang link. Hindi siya agad-agad na de-detect. Tapos nalagyan ko instruction, just remove the ganito or replace the word dot with period. Nalagyan ko lang siya instruction na gano'n. Para lang ma-send ko. Or kung hindi ko siya nasi-send, tapos na-view yung proposal ko, sabi ko, you can also view my proposal here kapag magka-chat na kami. Service contract in standard form. Ni Upwork po, hindi siya actually standard form yung kay Upwork eh. Parang magsisend lang sila ng contract para for payment purposes yun eh, yung contract ni Upwork and for time tracking. So, ayun lang, tinuro ko sa Oo, totoo yun. Any questions pa more? Wala na, masaya na tayo. Masaya na ba kayo? Assignment po ba tayo? Opo, gagawa kayo ng portfolio niyo. Yun na yung assignment nyo. Kasi hindi nagbigay ng assignment si TA. Ako na magbibigay ng assignment nyo. Portfolio, since yun yung topic natin ngayon, i-relate natin. Gawa kayo portfolio, yung simple, kahit yung pinakasimpleng kaya nyo. At least naumpisahan nyo. Kasi kapag meron na kayong naumpisahan, babaliw na kayo sa pag-update niyan. Mag-upgrade na kayo na mag-upgrade yan na ikagaganda ng portfolio nyo. Tapos gagawa na kayo ng paraan para magkaroon kayo ng screenshots na panglagay doon. Syempre, paano kayo magkaka-screenshot? Attend kayo ng mga booster ng QBO and Zero, tsaka basic accounting. Syempre, kailangan nyo ma-attend doon para may activities kayo. Yung activities nyo doon, i-screenshot nyo. So, hindi lang yung mga chismisan sa GC ang ini-screenshot, hindi lang yung mga galing sa Messenger. Pati yung mga activities, ini-screenshot yan pang portfolio. Tapos yung picture na kayo ng maganda, ayan. Kung kahit naman hindi professional cam, kahit yung phone, tapos maganda niyan kasi yung natural light, yung umaga pa. Mahirap mag-picture ng gabi kasi low light na. So, sa umaga, take advantage ng mga libre. Gusto nyo, punta kayo sa park. Tapos doon kayo mag-picture-picture, di ba? Ingatan nyo na yung cellphone nyo, baka ma-snatch. So, ayun lang. Wala nang tanong Yung nakaraan, nakagawa na ako. Keep lang pumunta. Yung last week, may link yan nasasubmitan, di ba, TA Isa? Oo. Yes po, TL. Ay, Oo, instructor. yun. Hingin nyo na lang po. Or i-send na lang po sa Discord ulit yung kung saan isasubmit. Parang CV lang yan. May dagdag. Yes. Pero yung sugar, gamitin nyo yung stevia. Stevia! Stevia. Ano gusto yung muscovado? Ano po mga free app for video recording? Loom. Loom, pinaka-beginner friendly. Libre, up to 5 minutes recording. And syempre, 5 minutes, sobrang tagal na nung sinasabi ko sa inyo. 2 to 3 minutes, okay na. 1 to 2 minutes, okay na. Kasi introduction lang naman kayo. Yan, gawa lang kayo meron pa akong ginamit na isa, nakalimutan ko yung link kasi shinare lang sa akin yun eh. Hanapin ko. Isang seryosong link. Oo, gagawa kayo ng magandang yung pangdiinan, yung pangmalakasang portfolio, yung pangdiinan.
Pwede ba send ulit ng link kung sa apo, send na lang po sa, Discord para lahat makakita. Yun pa pala, OBS. OBS yung gamit ko, pero kasi ginagamit ko lang siya for recording, ano yun yung screen recording. Di ko pa siya nata-try ng for video recording ng sarili ko. Pero maganda yung OBS, actually free siya. So, yun lang. Kung wala na kayong ay, ano sinend ni Mommy Victoria. Wait lang, check ko lang. Bago tayo mag-end at magpaalam sa isa't isa. Ano ito eh? Mommy Victoria, baka virus to Check. Huwag ko kasi nisede ng virus. Nasa na, bagal ng ano ko. Hindi ko alam kung mabagal ako o yung laptop ko. Yung ano, assignment ka nung nakaraan. Hindi nyo kaya, optimize na siya. O may top 1 na tayo. Victoria, bigyan ng medal. Congratulations! Send na lang po sa Discord. So, ayun lang. Pwede yung patang yung video cam sa screen recording. Oo. Oo, pero hindi ko pa na-try. Ginagamit ko lang kasi siya pag nagre-record ako ng mga webinars, ganun. So, yun lang. Kung wala na tayong questions, magpaalam na tayo sa isa't isa. Good night and thank you so much for your time. Alam namin valuable ang time nyo. We really appreciate na talagang nagte-take time kayo every week to set at 2 hours para makinig sa kabaklaan ko. Diba? Next week ulit, wag kayo sanang magsasawa. Next week ulit, ilan na lang tayo? Last 3 sessions plus 2 co-workings. Tapos after nito, meron tayong pahinga. Hindi ko alam kung gaano katagal yung pahinga, 3 weeks ata. After pahinga ng 3 weeks or maximum 1 month. Tapos level 3 and 4 naman tayo. So level 3 and 4, andun na yung medyo challenging. So, ayun, excited na ako doon. Gagawa tayo mga funnels. Alam niyo ba yung funnel? Sige. Yung pag-aaral ng funnel, separate course siya. Kung gusto nyo matuto mag-funnel, separate course siya. Pero i-discuss ko sa inyo siya ng libre. So, yan, tuturuan ko kahit basic lang para matuto kayo gumawa ng funnel. And ano yung importance ng funnel para sa inyong business. Hindi lang siya for freelancing. Kung may iba kayong business sa buhay, pwede nyo gamitin yun. Grabe yung 10,000, 15,000 yung sa TBS. Ayan, layo nang nililipad. Kailangan nyo lang talagang umattend. Nakikita ko yan sa, diba? Funnel. Gagawin natin yan sa level 3 and 4. Wag muna ngayon. Kasi baka sakalin nyo ako pag nakita nyo. So, ayun. Thank you so much. Stop recording ko na ha. Good night.